Kasabay ng pagbabago ni Denise Cornejo sa kanyang kasong isinampa laban kay Vong. May mga pagbabago ring ginawa si Roxanne Acosta Caballero sa rape case na inihain niya laban kay Vong Navarro. Sa ulat ng Balitang Hali ng GMA News TV nitong Martes, nanindigan si Attorney Virgilio Batalla, abogado ni Roxanne, na wala silang binanggit na nangyari ang pangahalay sa naturang petsa. Ngunit totoong nagkakilala sina Vong at Roxanne noong April 24, 2010 nang mag-guest ang huli at iba pang mga kandidata ng Miss Bikini Philippines sa isang noontime show sa kabilang estasyon kung saan host ang aktor. Ngunit ang petsang April 24, 2010 ang mahahalagang detalyeng pinag-uugatan ng magkasalungat na opinyon ng dalawang panig. Batalla said, and we quote, "Silang nagsasabi ng date of rape. Kinukondisyon nila ang tao na nangyari ang rape ng April 24. Pero kami mga nag-aakusa, hindi naming sinasabing 24. Unquote. Please pakibasa yung complaint affidavit. Sila naglagay doon. Excuse me, ano tayo naglolokohan? Nagbibiro ba sila? Saan yung ballpen na nilagay ko yun doon? Saan ang galing April 24? Sila ang nagsabi noon. At ginagawa tayong bobo kung sasabihin nila na hindi malinaw na April 24 nangyari yon. Nakapako na sila silang nagpako sa sarili nila. Doon instead na April 24, naging 25, 26, 27. Hindi ba ang sabi ni Roxanne, this was the most horrible day in her life? Paano mo hindi maaalala yung exact na date, yung exact na lugar? Meron pa mga iba, but we will address that. Basta sa amin, I don't think the complaint can be given any seriousness at this point. Batay sa kopya ng complaint affidavit ni Roxanne, April 24, 2010, noong magkakilala sila ni Vong sa noontime show nito sa kabilang istasyon. In her affidavit, Roxanne claimed that a female production staff approached her to get her mobile number upon Vong's instructions. Bandang hapon, Roxanne received a text message from somebody who introduced himself as Vong Navarro. Sa kanilang palitan ng text messages, sinabi umano ni Vong na magkita sila sa Astoria Plaza sa Pasig City kung saan naka-check-in ang mga kandidata ng MVP. Roxanne even made repeated references to Astoria Plaza Hotel Ortigas, bagay na itinanggi ng pamunuan ng Astoria na may nakatalang Roxanne Caballero na naka-check-in doon. Ngunit depensa ni Batalla, nagkamali lang daw si Roxanne sa pagbanggit ng pangalan ng hotel dahil ang totoong tinuluyan nito ay Millenia Suites na ilang metro lang ang layo mula sa Astoria Plaza. Bagong salta lang daw sa Maynila ang kanyang kliyente noong 2010. Kasunod na sinadya ng Star Talk ang Millenia Suites. Sa pagpasok pa lang doon ay matutumbok na agad ang front desk. Ngunit maging ang mga staff doon ay ayaw ring magsalita. Ngunit maaari nga bang magkamali sa pagtukoy ng lugar ng rape incident kung ang sinasabing dahilan ay distansya lamang? Minabuti ng Star Talk na tignan ang lugar na sinasabing ilang metro lamang ang layo sa Astoria. Base sa isinagawang ocular inspection ng Star Talk, makikita nga ang distansya sa pagitan ng Astoria Plaza at Millenia Suites. Pinatunayan ito ni Batalla sa pagpapakita ng ilang larawan ni Roxanne at mga fellow candidate nito sa MVP habang nasa Millenia Suites. The said hotel was one of the pageant's sponsors. Samantala, sa March 30 nakatakdang magsimula ang preliminary investigation sa rape case ni Roxanne laban kay Vong kung kailan magsusumite rin ang aktor ng kanyang counter affidavit. Hindi, ang sinasabi namin, handa kami. Hindi na kami kailangan maghintay pa ng March 13 para sabihin namin yung aming katotohanan. At the same time, when we file our counter affidavit, Nitong Miyerkules, naghain na si Vice Ganda ng kanyang testimonya sa Pasig Prosecutor's Office. Ito'y upang patunayang kasama niyang nagtanghal si Vong sa Island Cove sa Cavite noong April 24, 2010. sinabit namin kay Vice Ganda, hindi pa siya formally submitted. Nag-swear lang siya, dala alis siya. At the proper time, kung papayagan kami, isasubmit na namin to sabay-sabay as part of the evidence for Vong. Kani-kanyang argumento ang isinusulong ng magkabilang panig sa bigat ng testimonya at ebidensya, nakasalalay kung ano ang kahihinatnan ng kaso. For now, the public cannot wait to see what happens in the end.